Magandang araw po sa bawat isa and welcome po sa ating pong daily devotions. At praise God po dahil tayo po ngayon ay nasa ika-28 season na po ng ating pong 40 days prayer and fasting for the nation. And tunay nga po na nakaka-bless po dahil patuloy po yung gawain natin sa Panginoon and patuloy po yung pagsubaybay niyo po sa ating pong daily devotions. Amen po. So, ako po ay narito sa oras na ito upang magbahagi po ng aking pong testimony. Dahil tayo po ngayon sa season 28 ay may temang Divine Encounters with God. So, bago po ako mag-share ng aking pong testimony, tayo po tumungo at sabay-sabay po tayong manalangin. Hallelujah, Lord God, we praise you, we glorify you, we exalt your name, Panginoon. And Lord, maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito na inyo pong ipinagkaloob sa bawat isa, sa araw na ito, Panginoon, na patuloy, O Lord God, yung blessings mo, yung mayamang habag at biyaya, yung pagmamahal na patuloy mo pong ipinaparana sa amin, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong buhay, O Lord God, na ipinagkaloob niyo po sa amin. And Father God, sa oras na ito, kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, na magagamit po namin itong opportunity na ito upang makapakinig ng mga testimony ng testimony ng bawat isa, Panginoon. And ngayon, Lord God, sa akin pong pagbabahagi nung sa akin, Panginoon, kayo, Lord God, ang magbigay po ng wisdom, ng knowledge at understanding sa akin, maging sa mga nakikinig, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Patuloy mo, Lord God, na patuloy ka po na kumilos sa buhay ng bawat isa, Lord God. Patuloy niyo po na i-bless. And patuloy po kayong manahan sa buhay po ng bawat isa, sa puso po ng bawat isa, Lord God. Mga nakikinig, Lord God, sa oras na ito. Lord, nawa, Panginoon, ito pong akin pong isi-share na testimony ay maging encouragement po sa iba. At patuloy na ikaw, O Lord God, ang mapapurihan, ikaw ang maitaas at malugod, O Lord God, sa oras na ito, Panginoon, na sa akin pong pagbabahagi. Lord, maraming salamat po. Gabayan niyo po ang bawat isa. And kayo po ang manguna sa amin. Samahan niyo kami ng inyong banal na Espiritu, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aking samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. So, ang aking pong testimony na i-share sa inyo ngayon ay ito po yung nangyari nung panahon po nung pandemic. Meron pong nakakaalam na and meron pong hindi pa po. Pero ito po yung time kung saan isa po siyang parang napakalaking event na nangyari sa amin nung pandemic. Ito po yung time kung saan po na-aksidente po yung kuya ko. Na that day po na siya po'y pumasok, no? Ito po yung time kasi na uso po yung lagnat, yung trangkaso, sipon. And pumasok po siya, si kuya, nang ganun po yung pakiramdam. Masama yung pakiramdam, hindi po siya okay. And then, normal naman po yung day na yun. Parang ordinary day lang po sa amin. And then, mong kinahapunan po, meron pong tumawag. Tumawag po sa akin si mama. Nanonood po ko noon. I remembered watching, I'm still watching like movies in my room. And then, tumawag po yung mama ko. Sabi po niya, pwede ba makausap yung papa mo? And, nung time po na yun, parang kinakabahan ako kasi iba po yung tono ng nanay ko nung nagsalita po siya. So, ayun po, binigay ko po yung phone dun sa papa ko. Which is that time, meron din po siyang trangkaso.
So, nagpapahinga po siya, pero binigay ko po yung phone sa kanya. So, para po makausap niya yung nanay ko po. And then, naka-loudspeak po yung phone. And, sinabi po nung mama ko na, "Pa, samahan mo ko. Na-aksidente daw si Emil. Nalaglag from the 4th floor to 2nd one." And doon parang, nung narinig ko po yung sinabi po yun ng mama ko, parang, totoo po yung parang sinasabi sa description sa libro or sinasabi sa movies na para kang binuhusan ng malamig na tubig. Parang nanlamig lahat simula ulo hanggang paa. Nung narinig ko po yung balitang yun. Tas parang hindi ko po siya pinapakita. Pero yung sa loob ko po, hindi ko na po alam yung gagawin. Na parang natataranta ako na ewan na nagpe-pray ako sa loob ko na, "Lord, sana po okay lang si Kuya." So, ayun po. At that time po, pagkarinig po nun ni Papa, umalis po agad siya. Tapos dumating naman po yung asawa ni Kuya, si At Angela, and kasama po si Andeng. Iiwan po kasi sa akin si Andeng. Pupunta po siya dun sa ospital. And at that time po, parang hindi ko alam anong gagawin ko. Parang naaawa ako. Or naiiyak ako. Niisip ko rin si Andrea, na yung anak po ni Kuya, na parang kawawa si Andrea kapag nawala si Kuya, yung papa niya. So, that time po, hindi man ako umiiyak sa harapan po ng bata kasi once po na umiyak ka dun, parang nalulungkot din siya. And so sabi ko po, andeng video tayo. Dahil nung time po na yon na nasa ospital po silang lahat, hinahanap niya po yung papa niya sa akin, hinahanap niya po yung mama niya. Although hindi pa po siya fully nakakapagsalita nun, pero hinahanap niya po sa akin. And sabi ko sa kanya na parang mag-video kaming dalawa, sabihin niya, "Mama, Papa, I love you." And parang yun po yung way ko na libangin siya. At the same time, sasend ko po yung video sa kanila para lumakas din po yung loob nila. Dahil nga po sa nangyari. And nung time po na yun, few days have passed. So, parang mabigat pa rin po, hindi pa rin po siya nawawala sa amin. Kasi sa araw-araw po, ang nagiging routine ko po, gigising po maaga, magpe-prepare ng food for Kuya dahil hindi po siya pwede ng solid food. Ang gagawin ko po, i-blender ko po yung mga fruits and i-prepare ko. Tapos, at the same time po noon na nagpe-prepare ako, nandun po ako sa online class ko. And kapag po aalis sila, nag-online class po ako, babandayan ko po si Andem. So, ayun po, ganun po yung nangyari sa amin. And praise God po dahil iniisip ko po, nag-aalala ko ano nangyari. Hindi po kasi ako nakapunta sa hospital. Dahil very limited lang yung mga pwedeng makapunta dahil yun po yung time na pandemic pa. Sobrang higpit pa. And praise God po dahil dun sa mga nabalitaan ko po from my parents na okay naman po si Kuya, na wala namang nangyaring internal bleeding and such. Yun lang pong mga damage yung sa ulo niya po, yung sa panga niya po, dahil parang yun po ata yung unang-unang tumama po nung nalaglag po siya. So, kung iisipin po, napaka-blessed pa rin po namin. Blessed po namin dahil yung iba pong ganun yung mga situations na nangyayari, namamatay agad. Pero yung kay Kuya po, imagine from 4th floor to 2nd floor, nalaglag ka, nauna pa yung sa ulo mo. And ang sabi ng doktor na parang okay naman, wala namang ganong na kalala na nangyari. Yun po yung napakalaking blessing po. And nakita ko po doon yung pagkilos ng Panginoon sa buhay po ang kuya ko, sa pamilya po namin. And so ayun po, habang din po na nangyayari yung time na yun, parang ilang days lang po yung nangyari. Ilang days po yung lumipas after mangyari yung incident. Nabalitaan po namin na positive din siya for COVID.
And dun po parang i-isolate siya dahil need pong i-isolate yung mga COVID patients na. So, parang ang hirap kong iisipin, ang hirap ng sitwasyon ni Kuya na he's injured at the same time, positive for COVID. So, yung immune system niya down and iniinda niya pa yung mga injuries niya. So, ayun po, parang at that time na nag-iisip na po ako nun, bakit nangyayari yung mga ganito? Sabay-sabay naman, bakit ganun? Na, supposedly po kasi nun, si Kuya, paalis na po siya. Magbabarko po siya, paalis na siya. And then, nangyari po yung incident na yun, nawala po yun, yung opportunity na yun. And, after that, yung parang nawala na yung opportunity, na-aksidente siya, nag-positive pa siya for COVID. So, parang sabay-sabay po nangyari yung situation na yun. And sila papa po, sila mama, parang naaano rin po sila, yung nafe-feel nila parang sabay-sabay nga po. Pero kahit po ganun yung nangyayari sa amin po, sa pamilya po namin, hindi po kami na-lose ng hurt dahil yung Panginoon patuloy po na kumikilos sa buhay po ng bawat isa sa amin, sa pamilya po namin. So, after po nun na positive siya for COVID virus, nagpa-test din po kami. So, kami po, tinest din po. And, nalaman po namin sa amin pong result na positive din po kaming tatlo dito sa bahay. Si Mama, positive, si Elijah, pati po ako. So, parang nagtataka ako, bakit positive? Wala naman kaming nararamdaman na symptoms. Okay naman kami, normal kami. Wala kaming sakit, ni sipon, ni ubo, wala naman. Pero, nag-positive kami sa result. So, asymptomatic. And, isa po yun sa pinagpapasalamat ko rin sa Panginoon na kahit po nag-positive din po kaming tatlo po sa pamilya namin. Nandun pa rin po yung protection niya sa buong pamilya namin na kahit na positive kami, hindi kami nakaranas ng nangihina kami, hindi kami nakaranas ng nilalagnat kami o hindi kami nahihirapan kaming huminga. Hindi namin naranasan yung symptoms ng COVID na parang ay positive kami pero parang wala lang, ganun. And isa po yun sa blessing ng Panginoon sa nakita ko pong grabing pagkilos ng Panginoon sa buhay ko po, sa buhay po ng pamilya ko. And ayun po, so sabay-sabay po nangyari yun. Parang sa buong January po ata yun ng 2021, I think. Doon po siya nangyari, or hindi ko po sure kung anong year, pero January po siya. Sa buong January na yun po yung mga nangyari. Sunod-sunod po yun. Birthday ni Papa, injured si Kuya. So, hindi man ganun nakapag-celebrate. Hanggang sa nag-birthday yung anak niya po, si Andrea. Praise God po dahil doon po nakauwi po si Kuya. Nagkaroon siya ng time na makita po yung anak niya. And ayun po, isa po yun sa malaking pinagpapasalamat ko po sa Panginoon. Isa po yun sa pinakamalaking encounter na nangyari sa akin. Encounter ko with God. No? And during those times na nangyayari po yan, napapaisip po ako. Nagkaroon ako ng maraming realizations simula nung pandemic hanggang sa nangyari yun. And while having those realizations in life, hindi ko po siya intentionally na ginawa, pero I've made a song regarding those experience na dun sa events na na-experience ko po. And sabi ko doon na parang I've realized, sa chorus po, nakalagay na I've realized all the things we've taken for granted back when the time when all the things were still okay. So parang doon po kasi napaisip ako na baka kaya nangyayari to kasi natataken for granted namin yung araw-araw na ordinary lang naming sinasabi
yung mga maliliit na bagay na minsan hindi namin napapansin na napagpapasalamat sa Panginoon na kung gaano kami ka-bless sa buong araw na lumipas na nakasurvive kami. Dahil nga po nung pandemic, di ba, marami pong nawala ng trabaho, marami pong nawala ng source of income, marami pong nag-struggle financially sa kung ano ipapakain sa pamilya. But then kami, okay kami na parang, although nagkaroon din po siya ng effect, pero hindi man po kami nahirapan during the time of pandemic. So, parang iniisip ko po na baka na-taken for granted ko. Na-taken for granted ko yung mga bagay na maliliit na dapat na pinagpapasalamat ka sa Panginoon. Na dapat na binabalik ko sa Panginoon. And, sabi ko po dun sa kanta na, I realized all the things we've taken for granted. Back when the time when all the things were okay, I think about why God worked this way. For His child to know and glorify His name. To acknowledge His strength and not our own. To trust in Him and let Him take control. So ayun po, na baka dahil natitaken for granted namin yung mga bagay sa paligid namin, even the smallest things na nangyayari sa buhay namin. Kaya nangyayari lahat ng to. And dun ko na parang nakita kung bakit ganun kagrabe yung Panginoon, na bakit ganun yung pagkilos niya sa amin despite this events na sunod-sunod na nangyari sa buhay namin. Yung pagkilos niya, grabe, hindi mo inaasahan, na napapaisip na lang ko kung bakit ganito kumilos yung Panginoon sa buhay ko, sa buhay ng pamilya ko. And I've finally realized the answer. And dun po sa kanta sabi ko na it's for His child to know and glorify His name, to acknowledge His strength and not our own strength, to trust in Him and let Him take control. Marami po kasi sa buhay natin na madalas nafo-focus natin yung attention natin, yung time natin, lahat sa sarili natin. And kapag po dumating na yung mga problema, we rely on our own strength. We rely on our own capabilities. Dun sa own knowledge, sa own wisdom natin. And we try to control things na hindi naman or beyond our control. So, doon parang nakita ko, ay, walang-wala pala ako sa pagkilos ng Panginoon. Hindi ko talaga kaya to kung wala ang Panginoon. Na itong mga nangyaring ito, kung wala ang Panginoon sa buhay namin, sa buhay ng pamilya ko, hindi kami makakasurvive dun sa era na yun, or sa time na yun. So, ayun po, na parang, yun po yung parang greatest na realization ko nung nangyari yun and nung pandemic, na patuloy ko pong pinagpapasalamat and tinetestify dahil sa grabing kabutihan ng Panginoon sa buhay namin, sa grabing pagkilos ng Panginoon sa buhay namin, na kahit minsan na hindi natin naiintindihan kung bakit ganito yung nangyayari, minsan napapatanong ka na lang talaga kapag dumating yung point na yun sa buhay mo na bakit ba nangyayari to? Okay naman, sumusunod naman, nagme-minister naman yung buong family ko. Bakit ganun? Bakit nangyayari yung lahat ng yun? Nakafocus kasi tayo dun sa parang sa sarili natin. Bakit ako? Bakit ganito naman? Nag-aano naman ako? Puro ako. Minsan nakakalimutan natin yung Panginoon sa buhay natin. Naaalala lang natin during those times na mayroon tayong problema. So, ayun po, na parang napakalaking blessing po yung nangyaring yun sa buhay namin. And isa din po siyang napakalaking lesson na kung iti-take po natin ito. And also, I just want to testify po na yung blessing po ng Panginoon sa buhay ko. Simula po nung bata ako na sa pag-aaral ko po, never po ako nahirapan. Or nahirapan po ako, pero hindi po siya yung like
nakaka-survive naman po ko sa bawat araw na dumadaan sa pag-aaral ko. And simula nung bata ako, isang malaking blessing yung wisdom ng Panginoon na patuloy niyang pinagkakalob sa akin hanggang ngayon na nagkakaroon pa ako ng bonus, na nagkakaroon ako ng achievement simula nung nag-start ako mag-aral, second honor hanggang sa graduate ako ng high school. Never akong nawala sa ganung part. And isa sa pinagpapasalamat ko yung karunungan ng Panginoon, yung karunungan na ipinagkakalob sa akin ng Panginoon. And also, sa buhay po namin, isa po sa pinakamalaking blessing po yung na masasabi ko is yung parents ko po, no? Na simula po at an early age, natutukan na po nila kami, nag-guide kami towards the Word of God. Na dati po, kung iisipin ko po, dati po, nung maliit po ako, before po kami matulog, kakanta po ako ng 1 to 2 songs, praise and worship, and madalas yung mga kinakanta ko yung kay Tony Rodeo, yung mga pinapakanta ni Papa. And nagkakaroon din kami ng kami ni Mama, tinuturuan niya kami Bible verse, memory verse for each day, ganun. And na-expose na po ako dun sa Sunday school, and isa po yun sa maituturing kong malaking blessing sa akin. Yung magulang ko po na nagiging instrument po sila para sa akin, sa mga kapatid ko po. Isa po sila sa parang major na ginagamit ng Panginoon para sa akin pong faith, na ma-improve ko po yung faith ko, or makilala ko pa po ng mas maigi yung Panginoon. Na sa lahat po ng decision na ginagawa namin, simula pa nung maliit kami hanggang sa ngayon, sa lahat ng decision na ginagawa namin, case pag-pray mo, kung ano yung will ng Panginoon, yun yung mangyayari. And yung guidance po nilang ganun sa araw-araw, na isa po yun sa blessing, na dahil hindi po kami napahamak dahil patuloy pong ginagamit ng Panginoon yung mga magulang po namin sa pagpapaalala sa amin, sa pag-guide po sa amin, na sa lahat po ng gagawin namin, na yung mga gagawin po namin is ipag-pray namin, o we ask for guidance and provision sa Panginoon, no? And ayun po, so dun din po yung isa rin po sa pinagpapasalamat ko rin po, no, yung sa katulad po sabi ko sa kanina, sa academics ko po. Nung time po kasi na nag-pandemic po, ito po yung time na senior high ako. And nung time po na mag-shift na po ako pa college, nag-apply na po ako sa different universities, sa UP, sa PUP, sa TUP, PIP, nag-inquire ako. Marami pong universities yung na-inquire ko and na-applyan ko. Pero nung time na pandemic na, doon po yung time na parang na-disheartened ako. Nag-doubt ako sa own abilities ko. Kasi po, dumating po yung time na yung UP po kasi sobrang higpit. Ang basis po nila para makapasa ka sa UP is yung grades mo. From simula grade 8 hanggang senior high school. So, parang napakahirap na makapasa sa ganong university. And also, doon naman po sa iba, grades din po yung basihan. Dahil nga po nag-pandemic, nagkaroon po ng grade inflation, marami po lumalaki po yung competition in terms of grades. Na kung akala ko po mataas yung grades ko, hindi pa po pala sapat yun para makapasa ko dun sa mga universities. And dun po, dahil hindi po ako nakakapasa, ulit-ulit, tinitake ko po yung gusto kong course, which is architecture. Tinitake ko po siya, yun po yung ina-apply ko. Hindi po ako nakakapasa sa mga universities na pinag-applyan ko.
doon na po ako, and malapit na po magpasukan nun, parang 2 months or 1 month na lang. Parang gabi-gabi po ako umiiyak dito sa kwarto ko na kaya ko ba to, na magkaka-college pa ba ako? Anong mangyayari sa akin? Kasi hindi po ako pumapasa. Nadi-discourage na po ako na i-take yung gusto ko pong, na-take po yung gusto ko. So, parang nung mga hindi na po ako nakapasa, sabi ko po na magte-TESDA na lang ba ako? O iibahin ko na lang yung course ko? Kaya ko bang mag-ano sa college? Ano ba yung gusto ko talaga? Kasi kapag iniisip ko po kung ano yung align sa akin, sa mga passion ko, sa interests ko, parang kapag nag-iisip po ako sa na i-align ko po dun sa mga kakayanan ko, wala po akong maisip na gusto o gusto kong i-take na course, gusto kong i-pursue na course. So parang iniisip ko yung future ko, ano mangyayari. Kasi wala na akong gusto, hindi na ako nakapasa sa mga universities na gusto ko. Nakakapasa ako pero iba yung ibang course nila ako nilalagay, hindi ko gusto. And doon po parang gabi-gabi na umiiyak ako. Kaya ko ba talaga? Kaya ko bang mag-college? Mag-test na lang ba ako tapos sumunod sa ate ko? Or mag-stop na lang ba ako mag-aral? Ayoko na ba mag-aral? Hindi ko alam kung ano po yung gagawin ko sa buhay ko at that time. Na parang nawawala na po ako ng gana. Iniisip ko, nawawalan ako ng confidence sa sarili ko. Gabi-gabi, mama, ano ba talaga yung kukunin kong course? Kayo na lang mag-decide ng course na gusto nyo para sa akin. Susundin ko na lang kasi wala na akong gustong mangyari sa buhay ko. And doon po, parang lagi po akong pinapaalalahanan ng mama ko. During those times na nag-down ako, nadi-discourage ako. And, ayun po, pinagpapasalamat ko po sa Panginoon dahil ngayon po na kung makikita naman po natin sa buhay ko na yung mga iniisip ko nung time na yon, iniisip ko lang pala about sa sarili ko. Na parang yung kaaway po kasi no, gagawa't ng paraan para guluhin yung isip mo, na mapaniwala ka sa mga bagay na hindi naman totoo, na diktahan ka sa kung ano ba yung worth mo sa sarili mo as a person. Pero ang Panginoon po, lagi niyang pinapromise sa atin na, or lagi niyang sinasabi, sabi niya po sa salita niya na tayo yung masterpiece niya and naligayahan ng Panginoon nung ginawa niya tayo. And ayun po, so during that time, hindi ko na kaya. Iniisip ko na lang na mag-stop. Pero gumawa po ng way ang Panginoon na kahit po hindi po ako nakapasa dun sa mga previous universities na in-applyan ko, nakapag-apply po ako sa UE. And dun po kasi parang magbabayad na lang po. Iniisip ko rin na kapag ba nag-stop ako, ano ba, feeling ko mali-left behind ako, ganun. Kaya parang tinay ko na po yung university na ito, yung university po na ito kahit wala po siya talaga sa option ko. So, ayun po, sabi ko naman na parang kapag naman andyan na, i-take ko na lang yung opportunity na yon, na hindi ko naman sasayangin yung opportunity na binigay sa akin. Kapag nandyan na, mag-aaral na lang ako ng mabuti. And, praise God po dahil dito po sa university ko ngayon, kahit po may mga difficulties na na-encounter, pero yung Panginoon po, hindi na po ako binibigo lagi na sa mga pinag-aaralan po namin, nagulat po talaga ako kasi di ba po kapag nag-college na po, parang hindi na siya general knowledge eh. Parang mag-focus ka na din sa specialization mo. Which is kung nag-engineering ka, electrical engineering, dun ka na mag-focus sa electrical engineering na mga theories and knowledge. So, parang akala ko mahihirapan ako ganun. Pero nung dumating na po yung first year ko, masasabi ko pong naging isang malaking advantage po yung school na pinasukan ko.
nung junior high school dahil po, nung junior high school po kasi, dyan po ako sa Malabon National High School and under po ako sa special program. So, nasanay po ako sa Batacan na dun po sa pag-aaral. And yung mga na-encounter ko po ngayon sa college ko, nagiging smooth na lang po lahat ng yun dahil po yung mga process and yung mga nile-lesson is nadaanan ko na po siya lahat. And nasanay na po ako sa ganong method ng pag-aaral. Malaking blessing po siya dahil bukod po sa hindi na po ako nahihirapan o nagsistruggle po when it comes to ganong aspect, natutulungan ko pa po yung mga classmates ko sa amin pong course. Natutulungan ko sila whenever they ask na, Kisaya, paano mo nagawa to? Di ba nadaanan mo na to sa di ba nagganito na kayo nung high school? Paano mo ginawa yan? Hindi ko kasi maintindihan. And then, dun po, yung knowledge and wisdom po na binibigay po ng Panginoon. Dun po ko pinaka nagpapasalamat dahil po inalaw niya na mapunta ako sa tamang school, nung high school. Ngayon, nasanay na po ako. Nagkaroon na ako, na-build na po sa sarili ko yung study habit, nakakapagtsaga ako sa mga bagay na, or dun sa mga times na nahihirapan ako sa pag-aaral ko. And isa po siya sa blessing din po and sa great encounter ko po sa Panginoon. So, ayun po. So, lahat po ng mga nangyayari sa buhay natin, no, sa araw-araw man yan, mga simpleng problema, simple o malaki mang problema, minsan hindi natin kayang i-control. Lagi po nating tatandaan na ang Panginoon lagi lang po nandiyan na handang tumulong sa atin and hindi man po natin nakikita sa araw-araw natin, pero patuloy po yung pagkilos niya and hindi lang po siya paulit-ulit. Kada araw po may ginagawang iba ang Panginoon sa buhay po natin. Amen po. Katulad po lang sa batado kanina regarding sa aksidente kay Kuya na sunod-sunod, maging dun sa nagka-COVID kami. Pinarealize lang po sa akin ng Panginoon na katulad po dun sa sinabi niya po sa Isaiah po na for my thoughts are higher than your thoughts and your ways are higher than my ways. Hindi lang po siya higher but better din po and patuloy po yung plano, yung plano po ng Panginoon sa atin ay best po na minsan hindi man natin naiintindihan kung bakit ganito yung nangyayari sa buhay natin. Minsan, hindi man natin nauunawaan kung bakit ba ganito, na bakit ba hindi ayon sa plano mo yung mga nangyayari. Pero kapatid, during those times na ganun yung nangyayari mo, we should just learn how to trust sa ating pong Panginoon. Dahil yun lang po ang hinihinday ng Panginoon. Siya na pong bahala sa lahat. All we need to do is to trust in Him and let Him take control. Amen po. So, yun lamang po para po sa akin pong divine encounter with God. And naway na-glorify po ang Panginoon and na-encourage po ang bawat isa. So, tayo po ngayon ay manalangin. Hallelujah, Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon, for this opportunity na ako po'y nakapagbahagi ng aking pong mga encounters with you, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito, Lord God, na gamit namin itong time na ito, Lord God, upang mag-glorify ka, Panginoon. Upang makita ka, Panginoon. And Lord, thank you, Father God, for your works, na minsan na hindi naman namin naiintindihan kung bakit ganito ka kumilos sa aming buhay. Hindi man namin gusto yung pagkilos mo or hindi man ayon sa mga plano namin yung pagkilos mo sa aming buhay. But Lord, we are blessed that we know that we can trust in you, Lord God. And ikaw na po ang bahalang mag-take control sa lahat. Na kahit hindi man po namin naiintindihan yung mga bagay na nangyayari sa amin, na kahit hindi man po namin nauunawaan yung mga ginagawa mo, Lord God, na nag-aalis ka ng mga bagay, Lord God, na
hindi makabubuti para sa amin, Panginoon. And lahat ng iyon, Panginoon, ay para lamang sa ikabubuti namin and doon sa hinanda mong plano, yung napakagandang plano para sa amin, Panginoon. And maraming salamat, Panginoon, sa pagsama mo sa amin sa oras na ito, Lord God, na kami, Lord God, iyong ginabayan, binigyan ng wisdom, ng knowledge, at ng understanding. Nawa, Lord God, lahat ng napakinggan namin ngayon, Lord God, ay tumingin mo po sa pinakamatabang bahagi namin pong mga puso at may apply po namin yung iba, Lord God, na may apply po namin ito sa araw-araw na aming pong pamumuhay, Panginoon. Lord, maraming salamat. Ikaw lamang ang patuloy na mapupurihan. Ikaw lamang ang patuloy na maitaas. Ikaw lamang ang patuloy na makita. Thank you, Lord God. This is all we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. So, yun lamang po para po sa ating pong daily devotions. God bless po sa bawat isa.